kasalukuyan po na napapanahon, hindi na po mapipigilan, ilang araw na lang po. Yung iba ay nakakatanggap na po at tumatanggap na po ng mga regalo. Tama po ba? First Saturday pa lang ng December, nagkaroon na ng Christmas party ang women's. At marami pa, ang bawat mga kumpanya ay kabi-kabila po ang mga Christmas party. So, yung iba po sa atin, mga kapatid, ay kasalukuyan po ngayon na ginaganap ang kanila pong mga Christmas party. So, talagang ito po ay panahon ng ika nga ay pagbibigayan. So, tayo po ay darako po sa atin pong pag-aaralan. Ang tema po natin, Breakthrough, Generosity that Abounds. So, napaka-sarap at napakainam pong pakinggan. Higit sa lahat, ito po ang atin pong maranasan sa atin pong mga buhay. So, ang mensahe po na akin pong ibabahagi po sa umaga pong ito, inline po sa atin pong napapanahon po na mga pangyayari o sa season po na ito na atin pong isi-celebrate. Ang pamagat po ng atin pong pag-aaralan, the generosity of God in the gift of Jesus. In John chapter 3 verse 16, nagsabi po dyan, I am reading in NIV version. Sabi po dito, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. In Romans chapter 8 verse 32, sabi po dito, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? So ang Diyos pong magpala sa Kanya pong banal at makapangyarihang salita. So Christmas is often seen as a season of giving, exchanging gift, no, kabila-kabila po ang mga regalo, paghahanda, at blessing our families. But Christmas did not begin with our gifts. It began with God's gift. Tama po ba? Sabi po ng John 3:16, binigay po ng atin pong Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Behind the lights, songs, and celebration is a truth that changed the world. God is a generous God, and Christmas is the fruit. So, ganun po ka-generous ang atin pong Panginoon. Tayo po ay nag-celebrate at nagpapakita po kung paano po in-example ng atin pong Panginoon. Point number 1, Christmas reveals the greatest giver. So, nireveal po sa season po na ito na ang pinaka-mainam at greatest gift of a giver. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay po ng atin pong Ama na nasa langit ang kanyang bugtong na anak. In James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above. So lahat po ng magaganda, mga tinatanggap po natin na mainam, magaganda ay ito po ay galing po sa atin pong Panginoon. Letter A, God initiated generosity we did not ask for a Savior. Hindi natin hiningi si Jesus, pero ibinigay siya ng Diyos dahil mahal niya tayo. Isang bagay po na lagi po nating tatandaan na ang Diyos po ang higit na nakakaalam po sa atin pong mga pangangailangan. Hindi pa man po tayo humingi, hindi man po tayo karapat-dapat, pero ang Diyos po alam po niya kung ano po ang kailangan po natin. Amen po ba? Letter B, God did not give something. He gave Himself. He did not send an angel or a prophet. He sent His Son, the most precious relationship He had. No? Grabe po ang pagmamahal po ng atin pong Panginoon. Kasi
ang tindi ng pagmamahal ng atin pong Panginoon, ang kaisa-isang anak po niya ay ibinigay niya para sa atin. Sa atin na hindi naman karapat-dapat na mahalin, sa atin na makasalanan at walang makitang kagandahan sa atin, pero binigyan tayo ng pinakamamahal niya. Very precious. Sa mga may mga anak, dito po natin makikita kung gaano po ka-precious ang binigay na regalo ng ating pong Panginoon sa atin. Sino pong may 5 anak po dito? Meron po ba? Si Nanay G, 5 po yung anak. Ako po 3. Pero hindi ko po siguro kayang ipamigay. Minsan po dahil yung akin pong bayaw ay kapatid po ni Sister Divine ay wala pong anak, hindi po sila nagkakaanak. At nagbibiro na ampunin na lang namin yung isa, yung may lumabas, yung panganay pa lang, sabi niya, pwede bang ampunin na lang namin? Sabi ko, hindi naman siguro, kahit pa siguro maghirap tayo, hindi ko po kayang ibigay yung anak ko na parang ang sakit, hindi mo kayang ibigay kahit sa kapatid o ipagkatiwala man lang. Amen po ba? Kahit pa siguro pasaway yung anak mo, nagbigay sa'yo ng sakit, pero ganun mo kamahal yung anak mo, hindi mo kayang ipamigay. Pero ang Diyos, binigay niya ang pinakamamahal niya para sa atin, na hindi naman tayo karapat-dapat. Amen po ba? Gaano po tayo ka-bless atin pong Panginoon. In Romans chapter 8, verse 32, sa atin pong team kanina, team verse, He who did not spare His own Son, how will He not also graciously give us all things? Hindi niya pinagkait ang kanya pong kaisa-isang anak niya. Anong bagay na hindi niya kayang ibigay sa atin? Sometimes, dumarating po sa atin na tayo po yung nanghihina, parang sabihin natin hindi tayo karapat-dapat. But, ang Diyos, napakalalim ang kanyang pagmamahal sa bawat isa po sa atin. Ang makikita po natin dito, ang punto po sa atin pong pinag-aaralan, Christmas reveals the greatest giver. Generosity begins with God. Ang pagiging generous po, in-exercise natin, umaring sa atin bilang isang Kristiyano ay katangian na natin na bibigay, mapagbigay. Pero ang lahat po ng ito nagsisimula po sa atin pong Panginoon. Amen po ba? We are never more like Him than when we give. Ang pagiging mapagbigay ay nagsisimula sa Diyos. Siya ang unang nagbigay, ibinigay niya ang kanyang pag-ibig, biyaya at maging ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Lahat ng mayroon tayo ay nagmula sa Kanya. Kaya kapag tayo ay nagbigay, tayo ay tumutugon lamang sa Kanyang kabutihan. Hindi tayo kailanman mas nagiging kahawig ng Diyos kaysa sa mga sandaling tayo ay kusang loob na nagbibigay. Hindi lang ng pera, kundi oras, lakas, talento at malasakit. Sa bawat pagbibigay na may pag-ibig at pananampalataya, ipinapakita natin ang puso ng Diyos sa mundo at nagiging daluyan tayo ng Kanyang biyaya sa iba. Amen po ba? Sa tuwing tayo po yung nagbibigay, ang Diyos po kasi likas po siya na mapagbigay. Lahat po, even ang atin pong buhay, bigay lang po, regalo lang po, bigay lang po ng Diyos galing sa Kanya. Lahat po ng nakikita natin sa atin pong paligid, libre lang po. Sabi nga, walang metro, hangin, araw. Minsan kapag umuulan, nagrereklamo nga tayo. Ulan na naman. Pag uminit naman, grabe naman, sobrang init. No? So, lahat po yun ay regalo ng Diyos sa atin, ibinigay para sa atin dahil ganun tayo kamahal ng atin pong Panginoon. Pangalawa po, Christmas reveals the greatest gift. In 2 Corinthians chapter 9, verse 15, sabi po dito, Thanks be to God for His undescribable gift. Hindi po
malirip, hindi po ma-describe ang kanya pong regalo para sa atin. Isaiah chapter 9 verse 6, "For unto us a child is born." Letter A, Jesus is the gift that cannot be matched. Why is Jesus the greatest Christmas gift? Ang atin pong Panginoon, totoo naman po na wala pong pwedeng i-match, ikumpara sa Kanya. Because through Him, we receive forgiveness. Tayo po na makasalanan, tayo po na lahat ng mga carnality sa atin pong pagkatao, likas po sa atin na gumawa ng mali, maramot, sinungaling, no? Kaya minsan bata pa, kahit hindi mo tinuruan, likas po talaga sa tao na nakaimpid po yung kasalanan. At kahit turuan mo ng mabuti, mayroon po at lumalabas po sa atin po sa bata, kahit sa murang edad pa lang, yung pagsisinungaling, paggawa ng mali. Dahil po yung kasalanan na minana po natin sa atin pong mga ninuno. Hindi po natin ito maiwasan, pero ang Diyos po ay napakabuti. Tayo po ay pinatawad sa atin ng atin pong Panginoon. In Ephesians chapter 1 verse 7, ang sabi po dito, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace." Sa pamagitan po ng atin pong Panginoong Hesus, tumanggap po tayo ng pagpapatawad. Marami po tayo sigurong naisip ng mga, sabihin na lang natin, within this year, araw-araw sa atin pong buhay, mayroon po tayong mga nagawang pagkakasala at pagkakamali na kahit tayo po ay nakakilala na po sa atin pong Panginoon, yung iba, sabihin natin, ito na yung karakter ko, ito na yung katangian ko. Pero hindi, pag sa harap po ng atin pong Panginoon, kung ano yung, minsan kami nag-uusap ni Sister Divine, minsan nabanggit niya na, ako to ganito talaga ako. Pero sabi ko, bilang isang Kristiyano, bilang nakakilala sa atin pong Panginoon, hindi pwedeng tanggapin natin kung sino tayo. Tanggapin natin kung ano ang sinasabi ng Diyos. At doon itutuwid natin, ibabangga natin sa salita ng Diyos at itatama natin kung ano man yung pagkakamali sa atin pong mga katangian, sa atin pong mga attitude. Tama po ba? Minsan tatanggapin na lang natin, tao lang ako nagkakasala. Yes, tao lang tayo nagkakasala. Pero mayroon tayong pagkakataon na itama at ituwid dito dahil narinig natin ang kabutihan ng salita ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos sa atin pong mga buhay? Hindi lang po natin basta tanggapin yon. Yes, masarap pong tanggapin yon kung ito po ay nagdi-describe o nagbibigay kalulatian sa atin pong Panginoon. Sometimes, madalas, kapag pinapahintulutan natin kung sino tayo, meron tayong mga nasasaktan. Pero kapag pinahintulutan natin ang karakter ng Diyos sa atin pong buhay, mayroon pong napagpala dahil sa atin pong mga buhay. Amen? Pangalawa po, binigyan po tayo ng kapayapaan, peace. John chapter 14 verse 27, ang sabi po dyan, in verse 27, ang sabi po dito, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as a world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." So, kapag tayo po ay nababaghabag, nababahala, hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Ang napakainam, napakasarap tayo po na mananampalataya na nakakilala sa atin pong Panginoon. Hindi po tayo exempted sa mga
bagyo sa atin pong mga buhay, mga problema. Nawawalan tayo ng kapayapaan, puro problema ang naisip natin. Pero sa tuwing tayo po ay lumalapit, tumatawag sa atin pong Panginoon, Lord, alam mo yung problema ko, at tayo po'y kinocomfort. At kapag tayo po ay nagdidwell sa presence ng Lord, tayo po ay nagkakaroon ng kapayapaan. Amen po ba? Alam ko pong naranasan niyo po iyon. Marami pong mga pagkakataon na dumaranas po tayo ng mamabigat na pagsubok. Pero sa gitna po ng mga bagyo sa atin pong mga buhay, mayroon pong kapayapaan na binibigay ng atin pong Panginoon kapag tayo lamang po ay lumalapit sa Kanya. Amen? Pangatlo, healing. 1 Peter chapter 2 verse 24. Sabi po dito, He Himself bore our sins in His body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, we have been healed. Sa atin po, normal po tayo, lalo na kapag nagkakaedad na. Sabi nga nila, life begins at 40. Ang life po pala yun ay puno na ng mga nararamdaman, ng mga sakit. Pero alam naman po natin na hindi po yan galing sa atin pong Panginoon. Hindi po niya nais na tayo po ay magkasakit. At hindi po natin dapat yan yakapin. Ito na yung sakit ko, lalo na pag sinabi ng doktor ay wala nang pagkagagaling yan. Yan na talaga. Mag-maintain ka na lang. No? Sometimes, sinabi ng doktor, naniwala tayo. Pero sa atin pong Panginoon, anumang imposible sa tao, kahit sino pa man ang nagsabi, kahit pinakamagaling na doktor, kapag sa atin pong Panginoon, posible po. Tama po ba? Minsan ang perception po natin, nag-go with the flow na lang po tayo. Pero kapag mayroon tayo, tumindig tayo sa atin pong pananampalataya, alam po natin, hindi po tayo ipapahiya ng atin pong Panginoon. At alam po natin, ang Diyos po ay sumasagot at tumutugon sa atin pong mga panalangin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. He deserve sa atin pong papuri. Mayroon pong kagalingan. Nung tinanggap natin ang kaligtasan ng atin pong Panginoong Hesus, kasabay po noon ang pagpapagaling sa lahat ng may sakit at karamdaman. Ano po yung mga sakit na parang tinanggap na lang natin kapag nagkasakit ka ng mayroon kang diabetic, parang pag mayroon kang sakit sa puso, no? Parang high blood, tinatanggap na po natin. Pero God give us the power para i-rebuke. No? Ang sabi po ng salita ng Diyos, whatever you bind on this earth will be bound in heaven. Ano man yung tatalian mo dito sa lupa ay tatalian sa langit. Ano mang papakawalan mo sa lupa ay papakawalan sa langit. Amen po ba? Ito po ay mga literal na atin pong nararanasan. But we as Christians, kailangan po tayong tumindig sa atin pong pananampalataya. Amen? Mahalaga po na i-exercise po natin. Dahil ito po ay ibinigay ng atin pong Panginoong Hesus. Ibinigay po ng atin pong Ama na nasa langit, ang kanyang bugtong na anak sa pamagitan ni Hesus. At alam po natin ang benepisyo. Tayo po ang beneficiary sa ginawa ng atin pong Panginoong Hesus. At lahat po ng ito ay ibinigay po sa atin. More than 2,000 years ago, niligtas po tayo dun sa krus ng Kalbaryo, kasama po ang himala ng pagpapagaling, kagalingan sa lahat ng ating sakit at karamdaman. Amen po ba? Alam po natin yung mga verses na kailangan nating i-quote, but tuwing tayo po'y dumaranas ng mga ganitong sitwasyon sa atin pong mga buhay, sa atin pong pamilya, kailangan po nating panghawakan ang salita ng Diyos.
kahapon po ay narinig ko po yung testimony po ng, hindi ko po siya kilala personally, ang GIL vlogger na, GIL pastor vlogger, si Worship 777. Umiyak siya, namumugto ang kanyang mga mata. At dahil nawalan siya ng ama, nung gabi lang na yon ay pumanaw yung kanyang ama. But before nangyari po yun ay sabi niya, likas po kasi sa kanya na madaling araw nakikipagniig sa atin pong Panginoon. And doon po siya nagpipray, pero nung habang po na bumangon siya, umiyak po yung kanyang anak na nagising nung bumangon po siya, kinarga po niya. Umiiyak ng iyak. Ganun din po yung anak ko. Kapag wala pong katabi, pag bumangon, umiiyak. No? Siguro dahil natatakot sila, walang katabi. So, yun po yung nature ng baby. At kinarga po niya. Habang kinarga po niya, nagpipray, halang kalagitnaan ng pagpipray niya, nangusap po ang Lord na maging ulila na kayo. Hindi po niya ito pinansin. Sabi niya, sabi po ng parang audible voice na nangusap sa kanya, magiging ulila na kayong lubos. Hindi po niya pinansin kasi 4 years old, namatay na po yung nanay niya. At yung tatay na lang niya ang nagtataguyod sa kanila. After that, mayroon po siyang ginagawa. Ganun pa rin. Sabi po ng audible voice, sabi po ng pangungusap ng Lord sa kanya, sa kanyang puso, sabi po ng na aatin ka ng youth summit, next week na po yun, na ulila ka na. At hindi lang po din niya pinapansin. After po ng mayroon po siyang, busy po siya, may ginagawa, ganun pa rin, magbi-birthday ka na ulila na kayong lubos. Nakaramdam po siya ng, sabi niya hindi na to, pumunta po siya sa kwarto ng kanyang tatay, kanyang ama. Sabi niya, pa, nahirapan ka bang huminga? At ramdam niya na nahirapan ng huminga. At yun po, ang prayer po niya, Lord, kung kukunin mo man siya, bigyan mo po ako ng assurance na sa'yo siya mapupunta. Kasi yung tatay niya ay backslider. Pero umiiyak siya dahil yung tatay niya ang ginagamit para siya ay ipursige na maglingkod sa atin pong Panginoon. And true enough, nangusap ang Lord sa kanya. Sa Isaiah chapter 4, verse 27, yung nagsasabi na ako ang iyong magiging Diyos kahit hanggang sa iyong pagtanda, kahit pumuti na ang iyong buhok, hindi ko kayo pababayaan at iingatan ko kayo. Kino-comfort po siya ng atin pong Panginoon. At nung give up po niya, sabi nga, Lord, kung siya ay para sa'yo, kung siya ay pupunta sa'yo, let your will be done. Pero kung siya ay papunta ng impyerno, please naman, Lord, pagalingin mo ang aking tatay. At yun po yung dealing niya sa Panginoon. Pero yun nga, yun yung comfort ng atin pong Panginoon sa kanya. At kinausap niya ang kanyang tatay, lalo na nung siya po ay naoperahan. Sabi niya sa tatay niya, Tay, magpagaling ka. Ay, Papang, magpagaling ka kasi maglilingkod pa tayo sa atin pong Panginoon. Nag-approve po yung tatay niya. So, dahil nga po ay lumayo na sa atin pong Panginoon, kapag mayroon pong assurance ng atin pong Panginoon na ang atin pong mga mahal sa buhay ay pupunta na at ito po yung kalooban ng atin pong Panginoon na siya po ay kinukuha na ng Diyos, wala po tayong magagawa. Ito po yung kadugtong po doon na hindi po natin dapat i-give up. Kailangan tindigan natin ang pananampalataya dahil ang Diyos ang magpapagaling. Pero kung yan po ay kalooban na ng Diyos at kinukuha na hanggang doon na lang po matatapos, wala po tayong magagawa. Amen po ba? Ang gagawin lang po natin ay manampalataya sa atin pong Panginoon. Sabi nung kapatid niya na dadalhin natin sa ospital, susugod natin sa ospital. Pero sabi niya, ang sagot niya, let the will of the Lord ang mangyari. So tinanggap na niya. Alam niya na ang kanyang tatay ay papunta sa piling ng atin pong Panginoon dahil ang Diyos ay nagbibigay sa kanya ng assurance sa pamagitan ng kanyang salita. Amen po ba? Ganun po kabuti ang Diyos.
Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Eternal life. Romans chapter 6 verse 23. Ang Diyos po ay, ang pangako po ng ating pong Panginoon ay bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya po, sa mundo pong ito, anuman ang mangyayari sa atin pong mga buhay, kapag tayo po ay nasa atin pong Panginoon, makakaasa po tayo, nasa piling po tayo ng atin pong Panginoon. Dahil tayo po ay iniligtas mula sa maruming mundo na ito, sa kasalanan, tayo po ay iniligtas para bigyan ng buhay na walang hanggan. Kapag tayo po ay nanampalataya sa atin pong Panginoong Hesus. Binibigyan po tayo ng hope in Romans chapter 15 verse 13. Tayo po ay binigyan po ng pag-asa ng atin pong Panginoon. Madalas, nararanasan natin yung kawalan ng pag-asa. Madali pong mabalisa, madali pong matakot, pero ang Diyos po, siya po ang atin pong pag-asa. Amen po ba? You can give food, toys, money, but only Jesus gives salvation. Sa lahat po ng atin pong mga kinakaharap, mayroon pong sagot, mayroon pong regalo ang atin pong Panginoon, mayroon pong ibinigay. Letter B, the value of a gift reflects the heart of the giver. God did not give leftover. He did not give the second best. He gave His only Son. The gift you can't describe. Yung hindi mo po pwedeng ikumpara sa anumang bagay sa mundong ito. Kahit pagsasamahin pa yung pinaka-the best na regalo sa mundong ito, hindi po maitutumbas sa niregalo ng atin pong Panginoon sa atin pong mga buhay. Amen po ba? The world seeks presents, but God gives presents. Ang sangkatauhan, pagdating ng Kapaskuhan, naghahanap ng sana regalo ko. Yun naman po ang talagang tradisyon o kinaugalian natin na kapag mayroon pong dumanating po ang Kapaskuhan, ay mayroon pong nagbibigay po ng mga regalo dahil po ini-exercise po natin yung binigay ng atin pong Panginoon, yung kanyang binigay niya sa bawat isa sa atin. Ito po yung nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magbigay din, no? But God give us presence. So, nung pinanganak po ang atin pong Panginoon, tinawag po na Emmanuel, God is with us. The greatest gift is not what's under the tree, but the one who died on the tree. Ang punto po, the measure of God's generosity is Jesus Himself. Pangatlong bagay po, Christmas calls us to a generous response. In 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loves us. In Acts chapter 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Christmas does not call us to outgive God. It calls us to reflect His generosity. So kapag tayo po ay nagre-reflect po sa pagiging generous ng atin pong Panginoong Hesus, ay tayo po ay nagbibigay din. Dahil yun po ang binigay ng atin pong Panginoon. Yun po ang example na ginawa niya sa atin pong mga buhay. Letter A, we give because we have received much. Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you. Pressed down, shaken together, running over. Ang natural po sa atin, hindi naman po talaga tayo makapagbigay kung wala po tayong tinanggap. Amen po ba? Paano tayo makapagbigay kung wala naman tayo? So nakakapagbigay po tayo dahil mayroon po tayong tinanggap na biyaya galing po sa atin pong Panginoon. God give generously so we can live generously. Ang prinsipyo po ng atin pong Panginoon ay tayo po ang nagtatamasa. Ito po ang example po ng atin pong mga ginagawang pagpapagal.
Madalas, ini-example po yung pagtatanim. Last Sunday, in-example po ni Brother Randy, no, yung buhay po namin. Kasi nung umuwi po kami ng probinsya, nag-farming po kami. At talagang literally, ginagawa mo. At every time na nag-uumpisa ka, nagtatanim, you are hopeful. Nandun yung punong-puno ka ng pag-asa, ginagawa mo ito, hindi parang, ay, basta magtatanim lang ako, hindi ako aasa na aani ako. Excited ka kapag tuwing ikaw ay nagtatanim. Dahil alam mo ang prinsipyo ng Diyos, kapag nagtatanim ka, ikaw ay aani. Amen po ba? Letter B, what should we give this Christmas? Okay, ito po yung tanong. Ano po ba ang maibibigay natin sa ngayong Kapaskuhan? Number 1, give forgiveness. One way or another, nasaktan tayo. May mga pagkakataon na hinagpis tayo, nasaktan tayo. Christmas is the perfect time to heal relationships. Alam niyo po, sabi ko nga, naikikwento ko, ang mundo, ang sanlibutan, tuwing dumarating ang Kapaskuhan, alam nila na ito yung panahon ng pagpapatawad. Ito yung pagkakataon na pagre-reconcile. How much more tayo po, mga Kristiyano, totoong nakakilala sa atin pong Panginoong Hesus, nabubuhay sa Kanyang salita. Di ba rapat po na mas lalo po tayong magbigay ng pagpapatawad? Marahil mayroon po tayong mga nakakimkim sa atin pong mga puso. Mahalaga po na ilabas po natin, mag-release po tayo ng pagpapatawad dahil ito po ang nais po ng atin pong Panginoon. Nasaktan tayo sa ating mga mahal sa buhay. Ang pinakamasakit po, yung masaktan tayo ng atin pong mga mahal sa buhay. Wala pong singsakit. Pero ang pagpapatawad po ay hindi po nakabase kung ano yung nararamdaman mo. Ano yung paano ka sinaktan, paano ka pinagsalitaan ng masama, paano ka ginawa ng injustice. Ang pagpapatawad po ay nakasalig po sa salita ng atin pong Panginoon dahil ito po ang sinabi ng Diyos na tayo po dapat magpatawad. Madalas po kapag mayroon po tayong mga dinadamdam, mayroon po tayong nasasaktan tayo, madalas niyayakap natin ito. Kami po personally, napakatagal po ng panahon, siguro almost a year, naiyak lang kami ng iyak ng misis ko. Sa tuwing naalala po namin, sa tuwing nagpipray po kami, pero lagi po kaming, pag nagpipray po kami, Lord, ito po yung nararamdaman namin, nasasaktan kami. Pero nais po naming magpatawad, tulungan mo po kaming magpatawad. Amen po ba? Hindi po nagmamatter po yung emosyon po natin. Though, mahal tayo ng Diyos, naintindihan po tayo. Pero every time na maalala namin, nagpipray kami, gabi-gabi, madaling araw, umiiyak kami sa Lord. Lord, ayaw namin ito. Nag-release kami ng pagpapala sa taong ito. Tulungan mo po kaming magpatawad dahil ito yung nais mo. Amen po ba? Nasaktan tayo sa ating mga asawa, nasaktan tayo sa ating mga anak, nasaktan tayo sa ating mga magulang. Mayroon pong mga pagkakataon. Hindi po tayo perfecto, mayroon po tayong mga indifferences. Nasaktan tayo sa ministering ito. But God loves us. Ayaw niya na tayo'y makakulong, mabilanggo doon sa mga karamdaman, mga sakit na atin pong nararamdaman. Mga pain. Gusto ng Diyos, tayo po'y mapalaya. Bakit po? Kapag iniingatan po natin itong mga nakasakit sa atin o nasaktan tayo, mga naranasan natin na mga, di ko po alam kung ano pong
atin pong pinagdadaanan, kapag iniingatan po natin ito, para po tayong nag-iipon ng basura sa loob ng atin pong kwarto. Doon nabubulok. Tayo lang din po ang nahihirapan. Tayo lang din po ang nababahuan. Tayo lang din po ang nagsasakripisyo. Kaya mahalaga po, tanggalin po natin yung basura doon sa loob ng kwarto at itapon po natin ito. Huwag po nating asahan ng ibang tao ang magtapon doon sa loob ng kwarto mo. Napakahalaga po na sa panahong ito, tayo po ay marunong pong magpatawad. Amen po ba? Marahil, di ko po alam sa loob ng panambahan natin, mayroon po tayong mga kamanggagawa, mayroon pong mga hindi pagkakaunawaan, mayroon pong mga pagkampi-kampi. Pero it's time to release. Mayroon po tayong mga narinig. Panahon po na tayo po ay maglagak, magbigay po ng pagpapatawad. Colossians chapter 3 verse 13. Forgive us the Lord, forgive as the Lord forgive you. Magpatawad po tayo kung paano po nagpatawad ang atin pong Panginoon. Magtatanong po tayo, nagtatanong po ang isang tao pa sa atin pong Panginoon. Sabi po niya, Panginoon, ilang beses ba dapat magpatawad? Sabi po ng atin pong Panginoon, 7 times 7. 7 times 70. But ang ini-example po ng atin pong Panginoon ay hindi mo po bibilangin yung pagpapatawad. Ilang beses ka magpapatawad? 7 times 70 is 490, tama po ba? Pero hindi po ibig sabihin, paglagpas ng 491, hindi na ako magpapatawad. Ang sinasabi po ng atin pong Panginoon, maraming beses at magaan, madali ka dapat magbigay ng pagpapatawad. Amen? Number 2, give compassion. Jesus was born in a manger to be near the broken. Proverbs chapter 19 verse 17, he who is kind to the poor lends to the Lord. Kapag mabait tayo, mapagbigay tayo sa mga nangangailangan, sa mga naghihirap, para daw tayong nagpapautang sa atin pong Panginoon. Kung ano yung ginagawa po natin, ang Diyos po ang napapurihan kung ito po'y mabuti. Kung tayo po'y nakasakit sa atin pong kapwa, ang Diyos din po ang nasasaktan. Amen po ba? Give compassion. Compassion, lalo na sa atin, mga mananampalataya, magkaroon tayo ng compassion sa mga taong lalong hindi pa nakakilala sa atin pong Panginoon. Dahil alam natin kung saan sila pupunta. Minsan pinapairal natin yung carnality. Bahala yan siya. Bahala yan, pupunta tayo ng impyerno. Patigas ang ulo. Pero ang Diyos, tinuturuan tayo paano magkaroon ng compassion. Amen po ba? Give worship. Worship is a gift we give to God. Just as the angels sang and shepherds glorified God. Luke chapter 2 verse 20, the most important gift you offer this Christmas is your heart of worship. Yung puso po natin, yung handang sumamba sa atin pong Panginoon. Hindi lang basta tumaas ang kamay, pumapalakpak, kumakanta dahil alam naman marunong tayong kumanta, but ang tinitingnan po natin, ang tinitingnan ng Diyos yung puso natin. Paano ba sumamba sa harap ng atin pong Panginoon? Number 4, give your life. In Romans chapter 12 verse 1, offer your bodies as a living sacrifice. Christmas is not just about receiving Jesus, it is about giving yourself to Him. Ito po yung pagkakataon na marahil tayo po yung nanglalamig. Ako po personally, di naman po maaring nasasabi ko na rin to. Mayroon pong
yung pagkakataon na sobrang hirap ko pong sumamba, sobrang hirap na maglingkod. At ako po personally, sabi ko, Pastora, na hindi pa ako ready. Marahil hindi nyo po naintindihan yung kung gaano po kami nasugatan. Pero sabi ko nga, it is not about yung nararamdaman po namin, kundi it is about God. Amen. But sa kabila po ng yon, hindi po tayo napapagod na maglingkod at ibigay natin yung best natin sa atin pong Panginoon. Marahil nahihirapan po tayo, but little by little, ginagawa natin yung hakbang patungo sa atin pong Panginoon. Hindi papalayo sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Minsan gumagawa po tayo ng mga hakbang na dahil nasaktan tayo, lumalayo. Hindi na maglilingkod, hindi na umaatin, hindi na nananalangin, hindi na nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang mahalaga po, gumagawa tayo ng hakbang paunti-unti patungo sa atin pong Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng buhay, lakas at ng ating buong pagkatao. Letter C, the more we know Jesus, the more we want to give. Totoo naman po talaga. Habang lumalalim yung pagkakilala natin sa atin pong Panginoon, the more na gusto nating ipag-amit ang atin pong buhay. Lord, gamitin mo ako ayon sa iyong kalooban. Naalala ko lang po itong kwento. Nung nandun po ako sa Taiwan, binigyan po tayo ng pagkakataon na mag-church plant. For 8 months po, doon po kami sa sementeryo nagdadaos po ng service. Sa dindi ng lamig, minsan nagbibitak-bitak yung amin pong mga labi, nanginginig. Kailangan nakabunit ka, nakatali yung leg mo, naka-jacket, nakadoble. Hirap, pero sabi ko, Lord, bakit yung mga hindi mananampalataya, ang tataas ng mga building, pero kami na totoong sumunod sa iyo, gusto naming magpuri, pero nahirapan kami, wala kaming masisilungan. Umuulan. Ang sementeryo po kasi ng mga Chinese, mga Taiwanese ay nakadesign po na mayroon po silang mga waiting shed kasi doon po sila nag-gather mag-family. So doon po kami. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman pagkakataon kung paano ang mga hindi mananampalataya, inalaw mo na sila po ay magsipagyaman. Bigyan mo po kami. Ito po yung, sabi ko, Lord, kung bibigyan mo po ako ng pagkakataon, wag mo lang po kung gamitin spiritually. But gamitin mo po ako para magpatayo ng mga magagandang simbahan. Ito po ang nabanggit ko. Marahil hindi pa dumarating, pero I pray at naniniwala po ako na mayroon po, dahil inilagay po ng Diyos sa puso ko, na maging part, sino po sa atin na nangangarap hindi lang sa ating sarili, kundi sa atin pong panambahan po ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Because God is worthy sa best na may bibigay natin. Hindi naman naghahangad ng Diyos na bibigyan natin ng marangya, magandang building. Pero ang tinitingnan ng Diyos yung puso natin. Amen po ba? Meron tayong pagsusumikap, pero hindi lang po sana sa pansarili po natin, kundi habang tayo nabubuhay, gumagawa po tayo ng significant, gumagawa po tayo ng history na magbibigay kaluguran sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Nawa, ma-realign po natin yung purpose po natin. Hindi lang po tayo basta magpayaman, kumita. Pero ano po ba ang maiambag natin? Ma-approach natin si Pastora, paano po ba ako makakatulong sa financial? Baka naman tayo pa po mismo yung, hindi ako magta-tithes kasi hindi ko naman nakikita yung improvement sa church. Wala akong nakikitang mga na-improve. Saan ba napupunta yung tithes? No? Maring ganun po ang ating katanungan, pero hindi po yun kung ano yung binibigay mo, hindi po yung tinitingnan ng Diyos. Yung puso po natin, paano po maging bukas, paano po nagbibigay ng pagpapahalaga sa gawain ng atin pong Panginoon. Amen po ba?
Hindi po natin alam kung paano po nahirapan ang ating pong pastora, kung magkakasya po ba yung budget, magkakasya po ba para sa rentals o ano pa mga pangangailangan. But sana po maging kaakibat tayo, maging parte. Kapag tayo po ay binibless at pinagpala na ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Alam ko po na habang tayo po'y lumalalim sa atin pong Panginoon, lalo pong nangungusap ang Diyos sa atin pong mga puso, sa atin pong mga buhay. Hindi lang po basta tayo po ay pumunta, sumamba sa Panginoon, kundi maibigay po natin yung best natin sa atin pong Panginoon. In 2 Corinthians chapter 8 verse 9, ang sabi po dito, though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Alam ng atin pong Panginoon na tayo po ay kapos, hirap sa lahat ng bagay, pero ang atin pong Panginoon ay nagpakahirap para tayo po ay sumagana sa atin pong mga buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. May conclusion. Christmas begins with God's generosity. Christmas is not about what we give, it's about what God gave. God gave His Son. Jesus gave His life. And the Holy Spirit gave us power. So this Christmas, let us reflect the generosity of heaven. Ganon po ka-generous ang atin pong Panginoon. Sa oras po na ito, narinig po natin ang gaano po yung best of the best binigay ng atin pong Ama na nasa langit para sa atin. Ano po ang pwede nating maibigay sa atin pong Panginoon? Higit sa lahat yung atin pong mga sarili. Katulad kanina, kung mayroon po tayong mga bagay na hindi alam natin, na hindi nakakalugod sa atin pong Panginoon, i-offer natin sa Lord. Isuko natin ang atin pong mga buhay. Nasaktan tayo, may nakasakit sa atin, ibigay natin, ipagkatiwala natin sa Lord. Lagi natin ideklara na Lord, hindi po nagmamatter yung aking nararamdaman, kundi nagmamatter kung ano yung kalooban mo, kung ano yung katotohanan sa aking buhay. Amen po ba? Tayo po tumayo po minsan pa sa atin pong Panginoon. Binigyan po tayo ng mga bagay na mainam galing sa atin pong Panginoon. Talento, karunungan, impluensya, marahil financially, kinahabagan tayo, biniyaan tayo ng atin pong Panginoon. I-realign natin sa purpose ng atin pong Panginoon. Not just in our existence, but magkaroon po tayo ng tinatawag na eternal significance. Ano po bang maiambag ko? Ano po bang maitutulong ko? Ano po bang maibibigay ko na the best para sa aking Diyos? Let's offer our life to God. Lord, I stand amazed. I can only stand by your grace. Nothing in me is so great, yet you love me this great. How can I repay you for this? With so little, Lord, that I have. All that I have is a song that you gave.
Lord. Hallelujah. My God, with this I worship you with all of my heart. I promise to love you. I promise to serve you more. With this so little, Lord, Yes, that Lord. I have. Sa maliit na mayroon kami, Panginoon, Lord, that I got. maibigay namin, maibalik namin sa iyo ito. I promise to love you. I promise to serve you. Sa oras po na ito, marahil nagnanais po natin na maibigay natin yung best natin sa atin pong Panginoon. Pero mahalaga po na maisuko natin ang atin pong mga buhay sa atin pong Diyos. May offer natin ito. God only knows the deepest desire of our heart. At hayaan mong ang Panginoon sa oras na ito, ipagkatiwala natin ang atin pong mga buhay. Inaanyayahan ko po kayo sa unahan. Kung nais nyo po na magbigay, nagnanais po kayo na maibigay nyo ang best nyo sa atin pong Panginoon. Maglagak ng atin pong mga buhay, ipagkatiwala sa atin pong Panginoon. Lumapit po kayo sa unahan. Sa bawat paghakbang natin sa atin pong Panginoon, ang Diyos po ang nalulugod. Ang Diyos po ang napiplease. God gave His best for us. And He wants the best for us. Mayroong pangarap ang Diyos. May pag-asa, mga kapatid. But one thing, we should know, sa oras po na ito, one way or another, mayroon pong mga nakasakit sa atin. Sa tuwing nasasaktan po tayo, at hindi tayo nagre-release ng pagpapatawad, nasasaktan din po natin ang atin pong Panginoon. It is time to offer our best to God. Offer natin ang mga masasakit. Hindi natin may offer yung best natin kung mayroon pong mga nakatagong basura sa atin pong mga puso. It's time for healing our soul. Sige po, tuloy po natin habang tayo po'y taas po natin ang atin pong mga kamay. Kausapin po natin ang atin pong Panginoon. How can I repay you for this? Yes, Lord. How can we repay you, With Lord? so little, Lord, that I have. Lahat ng mayroon kami, O God, ay sa iyo nanggaling. All that I have is a song that you give. With this I worship you. With this I worship you, oh Lord my God. With this I Pour out your heart to the Lord. with all of my heart. Pour out your soul over your life. I promise to love Talk to God. you. I promise to serve you more.